Inline 4 na swak sa bulsa kahit mahal ang gasolina. Ito na yon ang Cove 450R. Siguradong ito na ang perfect na big bike para sa iyo. Bukod sa affordable ang presyo, siguradong mag-e-enjoy ka pag ito ang magiging motor mo dahil naka inline 4 ang makina. Alam nyo na pag inline 4 screamer talaga. Tindigan pa lang nito talagang lilingunin ka na. May similarity ito sa Honda Hornet no, pero 1,000 yon, ito 450cc lang pero inline 4. Meron itong maskuladong tindigan, very aggressive ng front design, meron itong dual projector light at ang ganda nung accent ng fairings niya dito no, yung kulay cyan. Tapos may maliit siyang DLs dito na 450R yung pinaka-branding niya. So maliit lang yung headlight pero andun yung angas. Tapos ma-appreciate mo talaga yung pagkabalga niya dahil sa size ng headlight. So naka-dual projector headlight niya siya no, LED na ang ginamit diyan. Ganon din dito sa turn signals niya, LED na rin ang ginamit. Front suspension mga tol, ayan, naka upside down fork na siya dito, and sa braking system naman naka dual disc na dito sa front at syempre equipped na ito ng dual channel ABS for better braking performance. So hindi basta maglalak yung brakes mo sa sudden braking ano. Dito naman sa front tire may sukat itong 120/70 rim 17 at syempre tubeless ang ginamit dito. Continue tayo sa design mga tol. Dito sa palikpik niya or sa air shroud, ayan meron siyang parang screen dito no. So nakatulong din yan sa aerodynamics niya. So ayan meron pa siyang mga gills dito sa side profile niya na naka carbon like design, napakaangas. And ito yung isa din sa nagustuhan ko, yung trellis frame niya no, ang angas din ng dating. Pagdating naman dito sa likod sa tail light, napaka-sporty ng looks. Tapos yung fairing niya, ayan may daluyan ang hangin ano, for aerodynamic din, and ayan meron siyang DLs dito na 450R. So very minimalist lang naman mga tol ng DLs niya no. So talagang bumagay lang doon sa overall body color niya. And syempre pagdating sa ilaw o sa tail light, LED na din ang ginamit, ganun din sa mga turn signals. Pagdating naman sa pillion footrest, alloy ang ginamit. Very premium ng looks. Meron itong matte black na color. Ganon din dito sa foot peg ng rider. Very premium din ang design. Suspension naman, ayan, naka monoshock. Maganda din yung swing arm, matte finish din no. And sa brakes naman mga tol, naka-disc with single piston caliper, and ang size naman ng gulong natin dito is 160/60 rim 17. At isa nga sa nagustuhan ko dito is yung design ng muffler no. So naka underbelly exhaust na to, which is good para yung center of gravity ng muffler nasa gitna. Pero syempre magpapalit ka ng aftermarket kaya mas gagaan pa yan at gaganda pa yung tunog. Okay mga tol, dito naman tayo sa kanyang panel ano. So ayan, naka TFT display, so meron itong phone connect, may navigation system at screen mirroring. And meron na nga rin itong 2 riding modes. Ayan ang itsura ng cockpit niya, malinis lang siyang tignan. Tapos yung ignition switch niya nasa tangke. Pagdating naman sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, so meron siyang electric push start dito, at the same time kasama na rito yung engine kill switch. And dito naman meron siyang launch control. Dito sa kabila meron siyang passing light switch, control sa TFT panel, and yung high and low beam, turn signals, hazard light switch niya at yung busina. At equipped na nga rin ito ng slipper clutch mga tol, ano, napakalambot ng clutch lever. So maganda to lalo na kapag traffic sa lugar nyo no? So hindi masyadong mangalay yung mga kamay nyo. So ayan, ignition switch niya mga tol, naka mechanical key. And pagdating dito sa kanyang fuel tank, grabe dito talagang ubos ang budget mo. Pag nag full tank ka dahil meron itong 17 liters fuel capacity. So talagang malaki ang size niya. And pagdating naman dito sa kanyang seat design, syempre sporty, naka-step seat design ano. Not recommended pang long ride pag may OBR. So depende naman sa inyo yon. And ayan, may burda pa siya dito na 450R yung pinaka-branding niya no. Very premium lang datingan. At ito ang nagdala mga tol, ang makina. So gumagamit ito ng 442.9cc liquid cooled double overhead cam 16 valves inline 4-cylinder engine na may lakas na 64.3 horsepower at 12,000 RPM at hatak na 40 Nm at 9,000 RPM. At meron itong 6-speed manual gearbox equipped with assistance sleeper clutch, and pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 22 km/liter. Dimension naman mga tol, so ayan inupuan natin, bali 5'7 ang height ko no. So saktong sakto sa akin, medyo tiptoed lang pero carry lang, at para siyang hindi inline 4 yung feeling pag sinakyan mo dahil magaan lang given na 450cc lang naman yung makina. So may bigat nga itong 164 kg at ang kanyang seat height 795 mm, and pagdating sa kanyang ground clearance ay 130 mm. Okay mga tol, yan ng Cove 450R, available dito sa Bristol, Cabanatuan, at ang presyo kayang-kaya nyo to lalo na sa mga nagbabalak mag-upgrade kung galing sa 150cc or 200cc.
Sa halagang 348,000 pesos may iuwi mo na tong Cove 450R, ang bagong screamer ng Bristol Motorcycles. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to, at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood, at kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.